Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Gigisahin kita rito, makinig kang vice ganda ka dahil salot ka sa lipunan. Kung nandito ka lang sa susungal-ngaling kung mukha mo, makinig ka. It took superstar comedian Vice Ganda just 2 words to break and expose the DDS, or deranged Duterte fanatics. Nothing beats a jet ski holiday. Right now from Manila to West Philippine Sea via jet ski. Jet ski. Yep, that very simple, very cutesy, very demure and harmless parody bit from Vice Ganda was enough to make Duterte's political cult snap. They totally lost it. Pero in reality, si Vice Ganda pa ang nag-expose sa kanila. Ano ang feelings mo na nadadamay na rin ng nanay mo? Tatatarin namin kayo ng mga comment. Hindi namin kayo tatantanan. What about we change your name from Vice Ganda to Vice Pangit? Imagine, dalawang salita lang. The DDS willingly exposed themselves as a bunch of violent, hateful, and vile cry-bullies. Proud ka na kinukonsinti ka ng nanay mo na meron kang sinuchopaelya habang binabayaran mo pa. And their arrogant call to boycott all of Vice Ganda's shows and endorsements simply means one thing. We're in a culture war in the Philippines. Boycottin natin lahat ng pelikula ni Vice Ganda, wag natin panonoorin kahit yung show niya. Whether you like it or not, admit it or not, this is a culture war declared by the DDS. Get unlimited water bombing from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DDS only. Big runs and BBMs are prohibited. So minabuti naming i-compile lahat ng pinaka-deranged na DDS rants and anti-Vice Ganda posts that really exposed the Duterte cult. Hindi lang sila galit. Yung iba nagbabanta, some are faking outrage, and most don't even know why they're mad. They're just mad kasi in their little minds, Vice Ganda's jet ski bit mocked their god. Na minamak niya si Tatay Digong. None other than Rodrigo Duterte, who's currently detained in The Hague for crimes against humanity. Natutukuyan po natin dito sa boycott ay walang iba kundi itong nambastos kay Tatay Digong. Nambastos, wag na po tayo magpatumpik-tumpik. The DDS say binastos at binahura ni Vice Ganda ang kanilang poon when, where, what, how, paano. Alam mo gaano ako kababoy? Direct nila yung lahat ng babae. Tinignan ko yung muka. Sayang nito. Pag nagalit ako, dapat ang mayor muna ang mauna. For simply reminding us of Duterte's biggest budol o kasinungalingan during the 2016 campaign period. Sa libo-libong dumalo sa town hall, isa ang mangingisdang si Carlo Montehermoso sa mga mapalad na nakapagtanong sa mga kandidato. Ano po ba ang pwede niyong gawin para sa aming mangingisda upang matulungan kami na hindi itaboy ng Chinese Coast Guard at para pamingwit kami ng mabuti na mapayapa? Nangibabaw ang sagot noon ni dating Davao City Mayor at ngayon Pangulong Rodrigo Duterte. Pupunta ako sa China. Ngayon, pag ayaw nila, then I will ask the Navy to bring me to the nearest boundary dyan sa Spratly, Scarborough. Bababa ako, sasakay ako ng jet ski, dala-dala ko yung flag ng Pilipino at pupunta ako doon sa airport nila, tapos itanim ko. Then I would say, this is ours. Remember, Duterte admitted his jet ski joke was just for campaigning. Pero nitong Lunes, inihayag ni Duterte na biro lang ang kanyang sagot sa seryosong issue ng West Philippine Sea. Uy, kulit barbado. Yung barbado ko, pure campaign joke. Meaning, he lied to his own voters. He didn't actually mean to fight for our independence and EEZ against China. At yung taong nagtanong noon at naloko into voting for him in 2016, he later regretted his vote. Binalikan ng ABS-CBN News si Mang Carlo at bakas sa kanyang tono ang labis na pagkadismaya, lalo't kabilang siya sa mga bumoto kay Duterte. Nagsinungaling naman sila sa amin, hindi naman yung tinupad yung kanya, yung sinabi niya sa amin. Dapat, hindi yung joke na sabihin niya, gawin niya yung sinabi niya sa akin noon. Para hindi naman kayo magmukhang tanga dun sa Scarborough na ganito yung ginagawa sa amin. So sino ba talaga ang mas bastos, mas balahura, at mas dangerous? Hindi ba si Duterte? Ingon sila nga, daghang rape ang Davao. Daghang kwapa, daghang rape, yun na. So, nagkagunit og armas.
O sir, fighter yun, Amazona, Silas Bisong, karon di mo. Silo na mo Bisong, karon. Wala Bisong, wala may silbi. Mamatay ako pag walang babae. Ma'am, bakit ayaw mong tumingin sa akin? Hindi lang siya bastos at balahurang mangkanor, traidor pa siya. Kung sakali ma-byuda ka, pwede mo akong usipin. Dapat may reserba. Who is this stupid kan? Stupido talaga itong putang akong ganun. Vice Ganda's simple and harmless jet ski joke made millions laugh, while Duterte's boodle jet ski joke fooled millions and technically sold our nation to China. It's as simple as that. Hindi yan magets ng Duterte cult kasi mga bobo at salot silang lahat. Now, here's a compilation of DDS threats, stupid rants, curses, mockery, homophobia, and real bullying against Vice Ganda na sila rin mismo ang nag-expose ng tunay na kulay ng buong Duterte cult. Napanood nyo na ba yung bagong trending ni Vice Ganda na minamak niya si Tatay Digong? Alam nyo, huwag nyo naintindihin tong mama na to. Malamang sa malamang, ito yung bata, pinagmalupitan ito ng kanyang tatay. Kita nyo ano kinalabasan, naging Barbie. Diba? Alam nyo, yung mga ganyan tao, feeling ko, walang matinong father figure, kaya may pagkabastos ang bunganga. Wag nyo na lang pong isipin. At saka, kita mo naman, kahit anong yaman, kahit anong pagbibili, pagpa-fashion, pagpapakulay ng buhok, syempre, frustrated dyan. Mantakin mo, kahit anong gawin niya, kahit anong yaman niya, hindi siya magkakamatres. Intindihin nyo na lang. Napakawalang hiya nung tao na yun, Mr. Chair. Bigla ba niya naman sinabi, tingnan niyo yung mukha ni Marcoleta kung matatawa kayo. Sino yung official owner? Sino yung beneficial owner? Sino yung gaming system administrator? Ano yung mga games? Katulad po ng halimbawa, itong AB Leisure Exponent Inc. Yung mga games niya po, ito yung DG Plus, Arena Plus, Bingo Plus. Ano na, Vice Ganda? Yan ang napapala ng bunganga mong malansa. Dahil puro kabalastugan, kawalangyaan at nilapastangan mo si Pangulong Duterte. Hindi ka na naawa sa sitwasyon niya, sa kalagayan niya. Animal ka. Oo. Gigisahin kita rito, makinig kang Vice Ganda ka dahil salot ka sa lipunan. Oo. Dahil yung mga pinaggagawa mo dyan sa mga show nyo, imagine, di ba? Puro, ay nako. Kung nandito ka lang sa susungal-ngaling ko mukha mo, makinig ka. Lahat ng mga alipores mo, ha? Na mga puro mga kabaklaan. Di ba? O, gigisahin ko kayo rito, kayo mga kabaklaan na nagko-comment yan, ha? Pag ngungungud-gud mo rin ko mga mukha ninyo sa titi ng kabayo, makinig kayo, mga balahura kayo, mga pinklawang kayo. Di ba? Wala na kayong kadaladala, mga pinklawan, mga dilawan kayo. Sa kagustuhan nyo na wasakin si Pangulong Digong Duterte, gagamit kayo ng balahurang kabayo, di ba? O, lagi ko sinasabi. O ano, Vice Kabayo, nakita mo na bang sa social media? Silip-silipin mo. May isama na yung nanay mo. O, pinagkakatuwaan na sa social media. Anong feelings mo? Ano ang feelings mo na nadadamay na rin ng nanay mo? Ayan o, sa social media o. Ano? Diba? Masakit? O hindi ka nasasaktan? O marami kang pera, gamitin mo. O mag-joke ka ng mag-joke. Marami ka pang i-joke. Buhay pa lahat ang i-joke mo. O ano? Sino pang gustong tumira kay Duterte? Tirahin niyo pa. Ikaw po kuwang, wag ka na makisawsaw. No, wag ka na makialam. Dahil pag nakialam ka, tatantarin ka namin ng mga comment. Hindi nyo lang alam, no? Ito para malaman nyo. Millions kami mga supporter ng Duterte, no? May S pa yan, ha? Millions, ha? May S. Ha? Tandaan nyo. Millions kami. Ay, hindi lang million, millions. Tatantarin namin kayo ng mga comment. Hindi namin kayo tatantanan. Tingnan nyo lang.
subukan yung apihin, lalong-lalo na si Tatay Digong. Talagang minamaliit niyo si Tatay Digong. Nung siya yung nagbigay sa atin ng, nung siya nanungkulan pa, sa kanya tayo nakafeel ng safety sa ating buhay. Hey, Vice Ganda, a piece of advice. What about we change your name from Vice Ganda to Vice Pangit? Kasi hindi ka naman kagandahan. Bastos, taklesa. And when you pick a joke, make sure na hindi mo ma-offend ang mga taong bayan. Oh, I'm sorry, I can't unfollow you because I was never a follower. Never. Because I don't like your joke, so corny and so cheap. Matuto kang lumingon kung saan ka galing. Alright? So, usapang kabayo muna tayo. Siguro naman napanood nyo na yung kawalang hiyaan, yung pambabalahura na ginawa nitong si Kabayo kay Pierre RD. Can you imagine? From someone na wala namang kakwenta-kwentang tao para imamak mo ang ex-president na almost 80 years old na, by the way. Diba? Anong klaseng tao ka? Pangit na nga mukha mo, pangit pa ng ugali mo. Alam mo, Kabayo, no? To tell you frankly, without your money, without your fame, you are nothing. Yan ang katotohanan. Sana lang proud ka sa magulang mo. Kasi sila, Sarah, proud sila sa tatay nila. I hope gano'n ka din sa magulang mo. Proud ka na kinukonsinti ka ng nanay mo na meron kang chinucho paelya habang binabayaran mo pa. And I hope proud din si Ayon sa nanay niya na payag na payag. Diba na hinahada siya ng baklang kabayo for the money. Diba? Sana lahat kayo proud sa mga magulang niyo. Sabi nga nila sa akin, huwag mo na masyadong patulan yan. Hindi, sabi ko, bibigyan ko lang ng isa. Bigyan lang natin ng isa. O, total, akala nila siguro sila lang marunong mambaboy eh. O, kayang-kaya rin natin gawin yan. Kaya huwag tayong titigil. Uy, may mga boycott na panawagan pa nga eh. Huwag daw kumain sa McDo. Lahat daw ng mga ini-endorso ng kupal na to, huwag tangkilikin. Pati yung mga pelikula nitong masama ang idinudulot sa mga kabataan. Huwag na yung tangkilikin. Tingnan ninyo, ang daming bakla. Oh, ang daming bakla na ginagaya yan. Oh, kasi akala nila tama eh. Hindi lahat na napapanood nyo sa TV tama. Lalong-lalo na yung mga ganyan. Hindi yan, walang mabuting ehemplong ginagawa yan sa bayang Pilipinas. Wala. Talagang daig mo pa yung si pura loka. Sa totoo lang, makapagpatawa lang ka na kahit konti, kahit pilit na pilit. Kayong mga tumawa, masaya kayo? Sana yung mga magulang ninyo kung buhay pa, pagtripan ng mga adik. Para maranasan ninyo kung gaano kahalaga yung ginawa ni Tatay Digong. Lalo ka na, Vice Ganda. Lalo ka na. Sana yung tuwan-tuwa kayo dyan, dinadala yung mga nangangampanya para magsugal. Sana maubos yung kayamanan mo sa sugal. Kinakampanya mo sugal, sana maubos yung yaman mo sa sugal. Kinulong na walang kasalanan. Imbes na manawagan kayo, yung mga ano nyo. Alam mo, wala ka namang kwenta talaga magpatawa eh. Ewan ko lang kung bakit may natatawa pa sa'yo. Nakakatawa yung panlalait. Lalaitin ka rin namin, magtatawanan kami. Wala ka sa mga komedyante na ginagalang. Ikaw kahit kailan, ikaw ang komedyante, kumikita, malaki kumita, superstar ka maituturing, pero yung paggalang ng tao hindi mo makakamit dahil bastos ka. Ika nga nila, the damage has been done, pero for Vice Ganda, I hope and pray that you learn your lesson, which alam ko naman matalino kang tao at marami kang kakampi, marami kang kayamanan, marami kang lahat sa buhay. Sabi nga nila, ikaw ang pinaka-successful na gay comedian sa Pilipinas, and I'm happy for you and sa family mo. Kaya lang, alam mo yung nandyan na sa'yo lahat ng kaayusan sa buhay. Kung hindi mo gusto si Tatay Digong, kung ayaw mo kami mga DDS na susuka sa amin, huwag mo na lang kaming isama sa joke mo, o kaya huwag mo na lang kaming pakialaman. No wonder kaya talaga hanggang ngayon hindi ka pinapatawad ni Miss Jessica Soho, kasi alam niya sa sarili niya na hindi ka talaga magbabago. Yan ka na eh, diyan ka kumikita, no? So, wala na kami magagawa dyan, pero hopefully, this will be the last time na isasama mo sa script ng pagko-comedy mo si President Duterte. Napanood ko yung video nyo ng interview and how he greeted you sa birthday mo. Konting hiya naman, Vice. Shout out kay Vice Ganda. Yun, shout out kay Vice Ganda.
Kung ano yung mga pinagsasabi mo dyan, bahala ka sa buhay mo. Basta huwag mo lang isali ang aming Tatay Digong. Oo, kasi gusto mong magsikat-sikat ka naman. So, hindi ka na pwede pumunta dito sa Davao. Ano, papuntahin mo dito sa Davao? Hindi. Nabawasan ka tuloy ng 1 million. Di ba? Punta ka dito sa Davao, punta ka. Wala. Ex ka ngayon. Mas ganda. Bilis ng karma, no? Ang 20 million, naging 19 million na lang. Sa ginawa mong pamabastos kay Tatay Digong. At yung mga i-endorse mong mga product, hindi na kami bibili doon. Lahat ng mga ini-endorse mo, bahala ka na sa buhay mo. Oo mga idol, napanood nyo na ba yung bakla? Yung nagpa-viral ngayon? Naku mga idol, wag nyo nang pansinin yun. Pero mga idol, meron akong hiling sa inyo. Sa lahat ng mga followers ko, sa mga DDS at saka SDS dyan, kung nakapollow kayo dun sa bakla na yun, yan, follow nyo na. Oo. Ano ba makukuha nyo dun? Yan, follow nyo na. Kasi mga idol, alam yung mga ginagawa nila. Nagtatrabaho yan sila sa isang company. Kaya lahat ng utos sa kanila, ginagawa nila yan. May kapalit na pera. Kaya ganyan yan sila mga idol. Hindi tulad natin na mga DDS, SDS, tumitindig tayo ng sariling paa natin. Nagkusang loob tayo. Suportahan yung mga Duterte na wala tayong bayad, walang kapalit. Kasi alam natin, yung ginagawa natin, hindi lang tayo ang nakikinabang, pati yung mga anak natin. Kaya mga idol, mag-unfollow na.